We are ready for the words of the Lord. I invite you to open your Bibles with me in 2 Kings chapter 6. Praise God. 2 Kings chapter 6. Ang context po ng ating pag-uusapan ay mag-start po sa verse 8 hanggang verse 17. 2 Kings chapter 6 verse 8 to verse 17. Pero dahil para makasave tayo ng time, skip na tayo, dito na tayo mag-start sa verse 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not. Everybody shout, Fear not. For they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And one more as a supporting verse, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Alisin ko muna to para akong mayor. Lagay ko muna dito saglit. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Same book, chapter 5, verse 7. Sabay-sabay nating basahin. We all know this. For we walk by faith and not by sight. Again, for we walk by faith and not by sight. One more time. For we walk by faith and not by sight. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I want to preach to you this morning with the subject, don't let your sight steal your vision. Don't let your sight steal your vision. Hallelujah. Huwag mong hayaan na yung mga nakikita mo ay nakawin yung gusto mo talagang makita, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. You may be seated, mga kapatid. Thank you, Lord. Ngayong umaga, mga kapatid, ako'y naparito upang sabihin po sa inyo na pwede po kayong maging bulag kahit nakakakita ang inyong mata. Amen. Salamat sa isang amen, isang umubo. Ulitin ko, mga kapatid. Pwede ka pong maging bulag kahit nakakita ang iyong mata. I'm giving you a paradox here. Here's the paradox. And sometimes, dahil sa iyong mata, kaya wala kang nakikita. Hallelujah. Hindi ko alam, ba't ka pumalakpak? Ewan ko, naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Sometimes, it's because of your eyes that you cannot see. Huwag kayong maawa sa mga bulag. Ang kaawaan nyo ay yung may mga mata, pero walang nakikitang vision. Ang kaawaan nyo ay yung may sight, pero walang vision. Saan ko ito nabasa, mga kapatid? Si Helen Keller, isa pong bulag, at napakaganda po ng kanyang sinabi. Meron pong nag-interview sa kanya, at sabi sa kanya, Miss Helen Keller, what is more worse than being a blind? At ang sabi ni Helen Keller, the only thing worse than being a blind is to have sight
but no vision. See, akala natin na ang sight at ang vision ay parehas lang. No. Biblically speaking, malaki po ang pinagkaibahan ng sight at ng vision. Hallelujah! Ang greatest gift ng Diyos sa tao ay hindi po gift of sight. Ang greatest gift ng Diyos sa tao is the gift of vision. Kasi kung sight lang, mas matindi ang sight ng mga agila. Kilometers away, tanaw na tanaw nila mga kapatid. Sobrang linaw. Mas maganda ang sight ng mga owl. Ang laki ng mata nila mga kapatid. Mas maganda ang sight ng mga pusa, nakakakita sa dilim. Pero hindi po sight ang greatest gift ng Diyos sa tao. Ang meron sa tao na wala sa anumang hayop ay yung vision. That's why wala kayong makikitang mga hayop na nagmi-meeting. Nakita na ba kayo ng hayop na nagmi-meeting? Mga aso na nagmi-meeting? Ano yung asosasyon, mga kapatid? Nagmi-meeting ng mga aso? O mga nagmi-meeting ng mga barangay, mga kapatid? Wala kayong makitang mga animals na nagmi-meeting at sinasabi, ito ang project natin for the year 2024. Wala kayong makitang ganung hayop. Bakit? They have no ability to imagine the future. All they have is to function on their natural instincts. Kung ano lang yung nararamdaman nila, yun lang yun. Pero wala silang capacity to imagine kung anong mangyayari kinabukasan, mga kapatid. That is why tayong mga tao, napakapalad natin, hallelujah, na bagamat mahirap ang sitwasyon natin today, we can still have hope because we can still imagine what can happen tomorrow. Hallelujah. And that is the gift of sight. At yun ang pinaka-greatest, isa sa greatest gift ng Diyos sa atin, is the gift of vision, rather not sight, mga kapatid. No wonder why, lahat ng mga magagandang idea, nagpa-pop up sa isip mo. Listen to me. Nagpa-pop up yun pag nakapikit ka. Pag nakapikit ka, nandun yung focus, andun yung clarity, andun yung mas mapapaisip ka. Dahil minsan, mas marami kang makikita pag nakapikit kaysa sa nakadilat. Hallelujah. Isip niyo siguro, ano pinagsasabi ng pastor na to? Listen to me, mga kapatid. No wonder why, hindi po aksidente na pag tayo ay nagpipray, tayo ay nakapikit. Because we don't live by sight, but we live by faith. We don't live on what we see. We live on what we believe. We don't live on what we see. We live on what we hope for. That's why ang sabi ni Jesus Christ, men ought always to pray and not to faint. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Hallelujah! Bakit tayo inutusan ng Diyos na laging mag-pray? Dahil ayaw ng Panginoon na ma-overwhelm ka sa nakikita ng iyong mata. Ayaw ng Panginoon na malulak ka sa bundok-bundok na mga pagsubok at problema. Gusto ng Diyos, mag-step back ka at ipikit mo ang iyong mata at sabihin mo, Lord, I trust you. Lord, I believe you. Even though I can't see it, I will believe you. Hallelujah. Mapa-science, mapa-philosophy, mapa-Bible, lahat po yan nag-a-agree sa isang bagay. Ano po yung kanilang ina-agreehan? Na ang pinaka-importanting bagay sa mundo ay yung mga hindi nakikita ng iyong mata. We don't see oxygen, but we will die without it, mga kapatid. We don't see love, we don't see the molecules, but we know na kung wala sila, we will not exist. The most important things in life are the things you cannot see. Hallelujah! That's why nung nag-testimony kanina si Pastor, na-confirm niya talaga yung Word of God.
nung sinabi niya nung marami siyang problema, mga kapatid, anong sabi niya? Hindi ako nakafocus sa nakikita ng mata ko, kundi nag-focus ako sa aking pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! Don't let your sight steal your vision. Hindi porkit hindi mo yan nakikita ngayon, hindi po ibig sabihin na hindi yan mangyayari. Hindi porkit hindi mo pa nakikita ngayon, hindi po ibig sabihin na imposible mangyari. Huwag kang magpalinlang sa nakikita mo. Oh, hallelujah. Patutunayan kayo sa inyo, mga kapatid. Now, here's the story. Yung hari po ng Syria ay nagpaplano, mga kapatid, na atakihin ang mga Israelites. Ang sabi niya, kayo kunwari yung mga Syrians, kasi mukhang matatapang mukha ng mga tao dito sa row na to. Sabi niya, hati-hati lang to, sikreto lang, confidential to. Ambushin natin yung Israel. Surprise to. Huwag kayong tabian. Huwag kayong marites. Huwag kayong magalat. Tingnan nyo ngayon katabi niyo. Huwag kayong madaldal. Atin-atin lang to. Susugurin natin ang Israel. Now watch. Pero habang nagpaplano sila na hindi maganda sa Israel, si Lord sa heaven nakatingin, nagmamarites. Ano yan? Ano yan? Nakikinig ang Diyos. Now watch. Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, pumunta siya, hallelujah, sa kanya pong lingkod. Halika dito, Elisha. Yan, paupo-upo ka dyan, ha? Dito ka. Hallelujah. Tayo ka dito. Sabi ng Panginoon, anong alam niyo yung ginawa ng Panginoon? Yung group chat ng Syrians, pinasa niya kay Elisha, mga kapatid. Pinasa niya yung mga pinag-uusapan sa group chat, dito po kay Elisha. At ang sabi ng Panginoon, Elisha, ito yung gagawin ng mga Syrians. So ano ang ginawa ni Elisha, mga kapatid? Ipinaabot ni Elisha yung message doon po sa hari ng Israel at pinapasabi ni Elisha sa hari ng Israel, ito po ang natanggap ko. Ito ang na-receive ko galing sa Diyos. Ito ang gagawin ng mga Syrians. Ito ang gagawin ng mga Syrians. Kaya tuwing aatake yung mga Syrians, nagtataka sila, bakit alam ng Israel yung galaw namin? Every time na once kami may gagawing attack, yung Israelites laging one step ahead. Hindi, imbis na kami ang mag-surprise, kami ang nasusurprise. Bakit alam niya yung galaw namin? Kaya ngayong taon, kung may mga tao sa buhay nyo na iniwan kayo, hiniwalayan kayo, kayo ay iningatan ng Panginoon, mga kapatid. Huwag kayong malungkot kung may mga taong umalis sa buhay nyo. Alam ng Diyos na hindi mo sila kailangan for you to fulfill your destiny. Kung may mga taong nagtaksil sa'yo, iniwan ka at nagpapabebe ka, ba't nila ako iniwan? Ba't hindi na nila ako BFF? Bakit sila ganyan? Ang hindi mo alam, nakita ng Diyos, pinag-uusapan ka nila sa kabilang group chat, mga kapatid. Hindi mo alam, binabackstab ka nila. Hindi mo alam, sinisiraan ka nila. Hindi mo alam, pinaplastikan ka lang nila. Akala mo ni-reject ka. No, you were not rejected. You were protected by God. And sometimes God will close out some people in your life so that you can walk in your calling. Thank you, Elisha. You cannot be right with God as long nakastick ka sa maling tao sa buhay mo. Naiinis ka, gusto mo makapunta sa lugar na yun, hindi ka pinapunta ng Diyos. Akala mo ni-reject ka? No, you were protected by God. Naalala ko, may isang church akong preachan, mga kapatid. Shinare niya, ang daming members sa church nagsialisan. Iyak siya, mga kapatid. Bakit ganun? Yung mga supporter pa talaga, yung inaasahan kong mga mature, sila pa yung nang iwan sa akin. Takbo siya sa kanyang presbyter. Sabi niya, Presby, anong gagawin ko? Alam niyo anong advice ng presbyter niya? Hayaan mo yan silang umalis. Kasi pag hindi yan sila umalis, hindi pagpapalain ng Diyos yung church na yan. Sila ang umahad lang sa blessing mo. Sila ang umahad lang sa victory mo.
Sila ang umaadlang sa tagumpay mo. Hallelujah! That's why, mga kapatid, hayaan mo lang kung may mga taong that will not stay for you forever. Alam ng Diyos ang lahat. Iwanan ka man ng lahat ng kaibigan mo. You have a best friend that sticks closer than a brother. And His name is Jesus. Pinapakita ng Diyos na lahat pwede kang iiwan, pero ako hindi. Hindi kita iiwan, hindi kita babayaan. I am your true best friend. Hallelujah. Paarte-arte ka pa, gusto mo magpakamatay kasi iniwalayan ka niya. Pero ang totoo, nung iniwalayan ka niya, lumiwanag yung buhay mo. Gumanda yung buhay mo. Napalapit ka sa Diyos nung naghiwalay kayo. Pero nung dikit-dikit ka sa Kanya, laging nasa kadiliman ng buhay mo, mga kapatid. That's why huwag kayong mag-alala if some people will leave you, if some people will betray you, if some people will forsake you. Nakikita ng Diyos ang lahat, mga kapatid. God has been protecting you. Oh, hallelujah. Watch, mga kapatid. And after po nun, nung nalaman nila, punta ulit yung hari ng Syria. Bakit alam ng mga Israelites yung gagawin natin? Chinichismis mo, no? Ikaw yung madaldal, no? Oh, ano yan, ano yan? Parang may kinakalat ka dyan, ah. Sabi ng hari ng Syria, may traitor dito sa atin. Merong spy. Watch, mga kapatid. Ang sabi ng isa sa kanya mga officer, excuse me po, mahal na hari. If I may interject, wala pong traitor at wala pong spy. Pero ang Israel ay merong man of God na ang pangalan ay si Prophet Elisha. At sabi ng mga Syrians, lahat ng napag-uusapan natin dito, pinapaabot ng Diyos sa kanya. Gusto niyo ng protection sa buhay niyo? Kaway-kaway gusto ng protection. Gusto niyo ng blessing sa buhay niyo? Dumikit kayo palagi sa pastor nyo, mga kapatid. Stay close to the man of God. Submit to the man of God. Respect the man of God. Love the man of God. He is not perfect, but he is a man of God. Sometimes, pag may gusto ang Diyos sabihin sa iyo, hindi niya ipapaabot sa iyo directly. Ipapadaan niya sa pastor mo bago ipaabot sa iyo. Because that's the system of God. That is the structure of the Lord. That is the spiritual leadership of the Lord. Hindi nag-direct ang Diyos kay David at tinawag si David, David, gagawin kitang hari. No, dumaan muna si Lord kay Samuel. At ang sabi ng Lord, Samuel, sabihin mo kay David, siya ang pinili ko. Hindi ba't ilang beses na sa inyong buhay, walang alam yung pastor nyo sa pinagdadaanan nyo. Walang alam yung pastor nyo sa sitwasyon mo. Pero tumayo lang siya dito sa pulpito, nangaral ng Word of God. At habang siya'y nangangaral, detail by detail, nababanggit yung bawat kailangan mo. Nababanggit yung bawat sitwasyon ng buhay mo. Bakit? He is a man of God. But if you rebel against your pastor, and if you fight against your pastor, you are in danger. Listen to me, mga kapatid. Kahit may pagkukulang si Moses, nung nagrebel yung mga tao kay Moses, kinampihan pa rin ng Diyos si Moses. At ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gaganyanin yung lingkod ko. Ako ang magdidisiplina sa kanya, hindi kayo. Kung loko-loko yung pastor nyo, hindi naman loko-loko. Kung loko-loko ang pastor nyo, sambong nyo sa Panginoon. Sa Panginoon kayo dumiretso, mga kapatid. Hallelujah. Huwag niyong siraan. Huwag niyo ipagkalat sa ibang church, mga kapatid. Hallelujah. Dumag-direct ka sa Panginoon and say, Lord, help my pastor. May mga bagay siyang na-overlook, Panginoon. Pero kahit anong mangyari, support the vision of your pastor. Stay close to your pastor. Why? When you have a pastor, God will direct your steps. I don't know any saint, mga kapatid, na naging matagumpay sa buhay nila, na rebelyo sa kanilang pastor. Sabi nga ni Wayne Huntley, you cannot be right with God by being wrong with your pastor. You have to stay close to the man of God. Na siya nakakaalam, mga kapatid. Now, balik tayo sa Syrians. Sabi ng mga Syrians, ganun ba?
Si Elisha pala yung nagkalat ng mga pinag-uusapan natin dito. Sabi nila, patayin natin yan! Taga saan ba yan? Andun sa Buena Vista. Ay di, sa Dotan pala. Sorry, Buena Vista. Andun sa Dotan. Taga doon si Elisha. What? Alam mo yung sabi ng hari? Magpadala tayo ng maraming armies. Magpadala tayo ng maraming chariots. Libu-libong mga chariots. Pinadala niya para lang patayin ang isang prophet. Thousands of soldiers, thousands of armies just to kill one prophet, mga kapatid. Kaya sabi nila, let's go! Sugod! Sugod! Patayin! Yung Elisha na yan! Pero minsan ba parang hina rin ang utak niya, no, mga kapatid? Bakit? Nakikita nga ni Elisha lahat ng igagalaw nila sa Israelites. Hindi mo na naisip, makikita din ni Elisha yung plano nila pagpusugurin si Elisha. Hindi nag-iisip itong mga ito, mga kapatid. Pero sumugod sila. Tutudug, 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 tutudug. Habang hating gabi, walang makita, hanapin natin yung Elisha na yan. Kabaan yung Elisha na yan. Yari sa atin yan. Mas mga kapatid, si Elisha, nandun sa kwarto, gumising na maaga. Oh, thank you, Lord. Nagde-devotion, tamang stretchings. Oh, thank you, Jesus. Praise, praise, praise. God, hallelujah. At nagkape siya, mga kapatid. Tamang kape si Elisha. Oh, wala yun sa Bible, baka hanapin niyo mamaya. Saan yun nagkape si Elisha? Wala yun, gawa-gawa ko lang yan. Mga kapatid, after niya magkape, patugtog siya ng Christian music. Hallelujah. Sayawan. Tapos habang patugtog siya, mga kapatid, nag-subscribe muna siya sa Scratch the Surface. Buti pa si Elisha nag-subscribe eh. Kaya hindi kayo nag-subscribe sa channel ko, mga kapatid. Nag-subscribe siya sa Scratch the Surface. Pag-subscribe niya, sabi niya, jogging tayo. Morning jogging tayo habang nag-worship tayo. Hallelujah. Pag-jogging ni Elisha, mga kapatid, pagbukas niya ng pinto, boom! Ang daming mga sundalo sa palibot! Libo-libong mga armies nakapaligid para patayin siya, mga kapatid. Kulat si Elisha. At yung servant ni Elisha na taga-walis niya, pag ganun-ganun din, mga kagising lang, sabi ng servant niya, good morning, it's Diyos Ginoo. Nagulat yung servant. Hala ka, ano nangyari? Ba't ang daming sundalo? Ba't ang daming kabayo? Gusto tayong patayin, anong gagawin natin? Nataranta siya, mga kapatid, nagpanik siya. Diyos ko Ginoo, santil mong libat, mga kapatid. Hallelujah, natataranta siya. Anong gagawin natin ito? Tarantang-taranta siya, mga kapatid. Samantalang pagtingin niya kay Elisha, si Elisha nakaganon lang. Nakasmile. Tahimik, pero tumatawa paloob. Habang yung servant nagpapanik, oh my God, OMG, OMG, si Elisha nandun. Tumatawa-tawa lang. You know why tumatawa-tawa lang si Elisha? Yung servant nagpapanik, pero si Elisha may peace. You know why? Dahil may nakita si Elisha na ang ordinaryong mata ay hindi nakakita, mga kapatid. Kahit pa maraming pagsubok sa harapan mo, kahit maraming problema sa harapan mo, pero kung mas malaki ang vision mo kaysa sa iyong sight, hindi ka magpapanik, hindi ka mag-worry, hindi ka matataranta. Why? I can see something that the ordinary eyes cannot see. Woo! Hallelujah! Mas mga kapatid, pasensya na kung ang ingay ko mag-preach para ako naka-drugs. Ako ang in-invite nyo eh. Alam ko kayo, mga kalmado lang, mga relax kayo, pero ako maingay ako. Hallelujah. Sama-sama tayong mag-ingay, mga kapatid, para tayong mga naka-drugs. Alam nyo ba't maingay ako mag-preach? Kasi nakikita ko ang Diyos higit pa sa problema ko. Nakikita ko ang Diyos higit pa sa mga takot ko. Nakikita ko ang Diyos higit pa sa kahinaan ko. My faith is greater than my sight. Mga kapatid, habang siya po doon, hallelujah. Yun ang reason bakit sa loob ng church, yung iba nagpupuri, pero yung iba nagpapakyut lang. Habang yung ibang tao sa church, bigay todo pumalakpak, yung iba sa inyo nakagano'n. Nakanganga, parang talatala, mga kapatid.
Yun ang dahilan bakit may iba, full ang attention sa simbahan, pero sa inyo, pang-attendance lang. Pagpasok nyo simbahan, late na nga kayo dumating, nagmamadali pa kayong umuwi. Tagal naman ng wali. Dugay ang wali, gutom na. Kaon ng lechon. Mga kapatid, yun ang dahilan bakit may iba nag-worship, pero yung iba nag-worry. We are at the same place, we are at the same spot, but we have different vision. Kung nakikita mo lang gaano katakila ang Diyos, hindi mo mapigilan, hindi pagpuri. Kung nakikita mo lang gaano kabuti ang Diyos, hindi mo mapigilan, hindi sumayaw. Kung nakikita mo lang gaano kadakila ang Diyos, hindi mo pipigilan ang pag-worship. Because I see something. That's why ang worship is not based on emotion, but it's based on your vision to God's greatness. Hallelujah. May iba sa inyo, ang worship niyo, emotion lang eh. Pag nabigyan ng pera, sarap mag-worship ka. Bait mo, Panginoon. Pag walang pera, di makapagpuri. Hallelujah. Pag walang blessing, di makapagpuri sa Panginoon. Bakit? Ang worship mo based sa emotion. Pero ang totoong worship, kahit anong situation, kahit anong katayuan ng emotion, but when you look up, you see the Lord high and lifted up. You see Him as the King of Kings and the Lord of Lords. You see Him as the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. At nung nakita mo ang Diyos, it does not matter what I feel. I will bless the Lord. Matuto kang pumalakpak kahit hindi mo feel pumalakpak. Matuto kang lumundag kahit hindi mo feel lumundag. Matuto kang mag-pray kahit hindi mo feel mag-pray. Matuto kang mag-worship kahit hindi mo feel mag-worship. Bigyan ko kayo 5 seconds. Purihin nyo ngayon ang Diyos kahit hindi nyo feel. Hindi ako mag-aantay ng youth rally para purihin ang Diyos. Hanggat mahininga ako, I will praise Him. I will worship Him. I will exalt Him. Dahil ang sitwasyon mo nagbabago, pero ang Diyos mo hindi. Ang emosyon mo nagbabago, pero ang Diyos mo hindi. Ang financial status mo nagbabago yan. Minsan mapera ka, minsan walang pera. Madalas walang pera. Pero ang Diyos mo hindi nagbabago. He is always great. He is always awesome. He is always powerful. He is always glorious. At sa inyo ng mga ayaw pumalakpak at ayaw magpuri, okay lang, hindi namin kayo pipilitin mga kapatid. Pero let me tell you this, purihin mo man ang Diyos o hindi, mananatili siyang Diyos. Pumalakpak ka man o hindi, mananatili siyang Diyos. Kaya pag hindi mo purihin ang Diyos, hindi si Lord ang talo, ikaw ang talo. Let everything that has breath, praise ye the Lord. Kaya may iba sa inyo, bakit ganon? Simba ako ng simba, hindi ako nagbabago. Simba ka nga ng simba, di ka naman nagpupuri. Simba-simba ka, nakaupo ka lang. Hindi ka makapag-cooperate, hindi ka makapag-thank you Jesus, hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon. Tapos mag-expect ka na magbabago ka? Kung gusto mong magbago, kailangan kumilos ang Diyos sa buhay mo. Pero, hindi kikilos ang Diyos kung hindi ka rin kikilos. The Bible says God inhabits the praises of His people. Hindi porket may people, kikilos na ang Diyos. Kasi kahit may people, kung hindi naman siya pupurihin, hindi siya kikilos. Doon sa concert ng Blackpink, ang daming people, pero walang presence ng Diyos doon. Doon sa concert ni Justin Bieber, ang daming people, pero walang presensya ng Diyos doon.
But where two or three gather together in my name, there am I in the midst of them. I don't need 100 people. I don't need 1,000 people. I need the 1 or 2 or 3 that is willing to worship me, that is willing to praise me. Come on, let's worship the Lord. Woo! Oh God, oh God, oh God. Si mga kapatid, when our worship ay nakabase sa ating vision of who God is, sunshine or in rain, come hell or high water, twist and turn, anong sitwasyon ng buhay mo? Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Namatayan ka ng mahal sa buhay, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Though He slay me, yet will I trust in Him. Hallelujah. Why? Dahil kilala mo ang iyong Diyos. At dahil kilala mo ang iyong Diyos, hindi ka naapektuhan sa nangyayari sa buhay mo. Parang yung lumang kwento ng isang bata na nasa loob ng airplane, mga kapatid. Grabe na yung turbulence. Grabe na gumaganon-ganon na yung airplane. Lahat ng mga pasahero nagpapanik. Panginoon! Yak-yak. Pero may bata doon, naglalaro lang ng Game Boy. Umiinom ng chocolate, mga kapatid. Sabi nila, hey, little boy, aren't you afraid? Ba't di ka nagpapanik? Di ka natataranta? Anong sabi ng maliit na bata? My daddy is the pilot. At magaling ang daddy ko. At mahusay yung daddy ko. Never pumalpak yung daddy ko. Kaya hindi ako mag-worry. Sometimes kailangan natin maging bata at sabihin, di ako pabayaan ni daddy. Daddy is in control. Daddy knows my weakness. Daddy knows my limitation. Daddy will never leave me nor forsake me. Daddy loves me. It's the vision. Hallelujah. That's why, kailangan nyo magkaroon ng vision sa buhay nyo. I don't care ano ng edad nyo, hindi pwede kang mag-stop mawala ng vision ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo bakit kailangan nyo ng vision? Pag wala kayong vision na galing sa Diyos, may stuck kayo sa mga bad memories. Mumultuhin ka ng mga masama mong alaala at magkakaroon ka ng depression na naalala mo, nagawa mo to, na nangyari sa'yo to, na ginawa sa'yo to, at sasakyan pa yan ni Satanas, sasabihin, kita mo nagawa mo yan, kadiri ka, Kristiyano ka, nagawa mo yan, yak. Pa Kristiyano, pa simba ka pa, tas nagawa mo yan. Pag wala kang vision, your memories will torture you. Your memories will haunt you. Pero pag meron kang vision, pag pinaalala ni Satanas yung nagawa mo, sabihin mo, Satanas, sorry, I'm moving on. Meron akong vision galing sa Diyos, and I will press toward the prize of the high calling of Jesus. Yun ang alam niyo kahinaan ni Satanas, di siya makamove on. Kaya pag di ka makamove on, baka Satanas ka na rin, mga kapatid. Pag na kay Lord ka, kahit gaano kapangit ang nakaraan mo, there's always hope in God. Laging may pag-asa sa ating Panginoon, mga kapatid. See, ang maganda kasi sa vision, ganado ka gumising araw-araw kasi may pinuperso ka eh. May nilulook forward ka na kailangan mong maabot to. Ngayon may mga taong mga criticizer, mga basher, every time na binabash ka nila, mas lalo ka patuloy ginaganahan na, abutin ko talaga to para mapatunayan kung mali sila. You will move forward, you will move upward. Why? You have a vision. Now this is 33 years, mga kapatid. Right? 33 years na tong church na to. Mga 33 hours din ako mag-preach, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang dedication ko para sa inyo. Listen, mga kapatid. Pero ang pinaka nakakatakot na mangyari sa church na ito
ay ma-stuck kayo sa tagumpay sa past. Dati grabe ako mag-pray. Dati grabe ako mag-fasting. Dati grabe ako mag-preach. Dati ako nangunguna dyan sa song leading Dati ako ganito. Dati talagang mainit ako Dati talagang anointed ako Sorry na lang, wala kaming pake kung sino ka noon. Ang tanong, sino ka na ngayon? We're not looking sa yesterday's faith. We're looking for a now faith. Huwag kang magsettle sa victory in the past. There is more in God. There is more victories in God. There is more blessing waiting on you over the great horizon. Kung may revival noon, mas may revival ngayon. Kung may miracle noon, mas may miracle ngayon. Kung may tagumpay noon, may tagumpay ngayon. Huwag kayong magpastak sa history. God will always exceed Himself. Gustong-gusto ni Lord, lamangan lagi yung mga record niya. Ang nagawa ko yan noon, higitan ko yan ngayon. Ang Diyos hindi siya yung ang lakas sa una, tapos katagalan ang hina. Hindi siya katulad ng manliligaw mo na ang bait-bait nung una, pero nung kayo na, wala na. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, the more ka maglilingkod sa Kanya, the more niya laging lalamangan ang ginawa niya sa iyo dati. Woo! Oh, hallelujah. Balik na tayo sa notes. Baka pag di tayo mag-stick sa notes, umabot tayo 5 oras. Oras mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Skip na natin to. Oras mga kapatid. Habang lahat po ay natataranta, yung servant ni Elisha ay natataranta mga kapatid, pero si Elisha ay hindi nagpapanik dahil meron siyang vision. That's why sabi sa 2 Corinthians 4:18, we don't look on the things seen, but the unseen. 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. You know why we must walk by faith and not by sight? Dahil kung kayo ay lumakad based sa inyong sight, matagal na kayong patay. Hear me mga kapatid. Kung lumakad ka, base sa nakikita ng malaki mong mata, matagal ka nang bagsak sa buhay. Why? Kasi lahat na nakikita mo sa mata mo, negative. Everything in your surrounding is negative. Tayong problema, naghiwalay si Katnil, naghiwalay si Kim Chu, si Yan Lim, hiwalay si Richard, Sara Labati, sa mga tigulang, naghiwalay Sharon at si Gabi. Hallelujah. Tawanan yung mga tiguwang mga kapatid kahit wala nang mga ngipin. Hallelujah. Andun yung puro negative social media, away dito, away dyan, politics, gera dyan, lindol, mga trahedya. Tapos ang pinakamalungkot, pagbukas mo ng wallet mo, walang laman. Hallelujah na yung wallet mo para ng kuweba Pag magsalita ka, may echo, mga kapatid. Hello. Ganon kalalim kasi wala nang laman, mga kapatid. Punta ka sa bank account mo. Tut. Zero. Lungkot mo na naman, mga kapatid. Tingnan mo yung GCash mo. Wala ring laman. Zero na naman. Tingnan mo yung love life mo. Zero gihapon. Wallet zero. Bank account zero. GCash zero. Love life zero. Pati utak zero, mga kapatid. Lahat walang laman. Tapos pagdating mo sa bahay, ang dami ng mga envelope. Kuryente, bayad sa tubig, bayad sa internet, tuition fee, disconnection notice. Ang dami ng bayarin. Yung Bombay, ang dami na kapilera, mga kapatid. Nag-aantay, bakit di ka pa nagbabayad? Hallelujah. Sabi ng Bombay, ako katok, patay TV. Kumakatok ako na mamatay yung TV.
Pero pag titignan mo yung mga bayarin, yung mga gastusin, may stress ka. Magkakaroon ka ng migraine. Magkakaroon ka ng heart problem. Why? You are living by sight. Limpak-limpak na problema at pagsubok. But the Bible says, we don't walk by sight. Pag may mga problema, anong ginagawa? Pikit. At pag pikit, sasabihin, even when I don't see it, you are working. Even when I don't feel it, you are working. God, I know you are my Jehovah Jireh. You will supply. Hindi ako magpapanlin lang sa nakikita ko. Pipikit lang ako at sasabihin ko, may gagawing himala ang Diyos. May gagawing provision ang Diyos. That's why worry if you can pray? Pero kasi, evangelist, things are out of control. Baka yun nga ang purpose ni Lord. Gusto ni Lord that it is out of your control para mag-surrender ka sa Kanya at sabihin mo, ikaw nang bahala, Panginoon. It's beyond me. It's beyond my strength. It's beyond my finances. It's beyond my ability. I have no hope than you. Don't let your sight steal your vision. Hallelujah. Ang sight, pag nakakita ng seed, sasabihin niya, ay seed, ang liit. Pero ang vision, pag nakakita ng seed, uy, may forest. May forest dito. Tinatatawa kayo, anong forest? Liit-liit forest. Why? Kasi ang sight, dinedescribe ko ano yung nakita niya, pero ang vision, dinedescribe yung possibility. Oh God. Sight describe what it is. Vision describe what it could be. That's why I love the old pastors that we have, the pioneer preachers that we have, yung mga dati nating pastor, lumakad lang yan sa isang farm at sinabi, magtatayo ang Diyos ng simbahan dito. At yung mga tao sa paligid, nababaliw na si pastor. Mahal-mahal ng lupa dito. Paano mabili yan? Di ba tayo maka-afford yan? Wala ngayon pambayad sa kuryente, patayo pa ng church. Yan ang sabi ng iyong sight. Pero hindi yan ang sabi ng iyong vision. Yung women na may issue of blood, na envision na niya, ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, sigurado akong gagaling ako. Kailangan i-envision mo ngayon, gagaling ako. I-envision mo, maabot ko yung pangarap ko. I-envision mo, magagawa ko yung gusto ko sa business ko. And don't let what you see stop you from what you want to see. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hear me mga kapatid. Balik tayo ulit para di tayo humaba. Para imbes na 33 hours, 5 hours lang tayo. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo ng mas better word sa vision? Here's a better word for vision. Faith. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things. Pwede pala yun, pastor. Di ba pag sinabi ebidensya, dapat nakikita? Ipakita ang ebidensya. Ganun tayo eh. Pero sa Diyos, hindi. Ang ebidensya, ang faith. Ang ebidensya yung hindi nakikita. Mas dakila ang nakikita ng isip mo sa nakikita ng mata mo. Hallelujah. 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 Job 42 verse 3, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. The Bible says si Moses, kaya niya kayang harapin si Pharaoh, dahil sabi ni Moses,
He seeth him that is invisible. If you can see the invisible, you can achieve the impossible. Look at me mga kapatid. You know the Wright brothers? Wright brothers, yung gumawa ng airplane? Nung kino-concept pa lang nila sa kanilang vision, everyone was laughing at them. Binuang. Anong gagawa ng lumilipad? Ano yung paano yun? Bird, bird, bird. Everyone was laughing at them. At sinasabi, your idea is stupid. Your idea is crazy. Your idea is irrational, impossible. You're unrealistic jerk. Everyone was criticizing na hindi kaya. Pero sila, dahil na-envision nila, ang sabi nila, no, it can happen. It can happen. Kaya sa church na ito, mahati tayo ngayon. Meron ditong team sight at meron ditong team vision. Hallelujah. Pag magsabi si pastor, magtulungan tayo, makabili tayo ng bus para sa ating church, pagsundo sa mga kapatiran, yung mga team sites, saan yung budget? Wala namang kwartahan dito sa atin. Wala ba tayong mga pera? Yan yung mga team site. Pero yung mga team vision, let's go! Basta magkaisa tayo, nothing is impossible! Basta wag tayong negative. Kung lahat tayo magkaisa, magagawa natin ang lahat ng bagay. Kaya ayaw ng Panginoon ay mga membro team sight. Dapat team vision, mga kapatid. Hallelujah. And it does not matter gaano katagal bago mangyari. Important thing, it will happen. You just need to see it by vision and not by sight. Tusukin ko yung mga mata niyo, mga kapatid. Hallelujah. Humihina yung pananampalataya niyo dahil sa mga mata niyo na yan. Ipikit niyo yan at hayaan mo ang Espiritu ang kumilos, mga kapatid, sa mga bagay na imposible. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. For with God, nothing shall be impossible. Bigyan ko kayo ng 3 tip. Pwede pa ako mag-preach, di pa ako nag-overtime. Hallelujah. Hanggang 1:00. Alright. Mga kapatid, bigyan ko kayo ng pre-Bible study, paano nyo malalaman na yung vision nyo galing sa Diyos. You ready? Kasi pag tinatanong ko, anong vision mo? Lagi na sinasabi, gusto ko makabili ng magandang bahay. Gusto ko makabili ako ng magarang sasakyan. Hindi vision yan. Goal yan. It's not vision. Mga kapatid, paano malalaman na ang vision mo ay galing sa Diyos? Number 1, when it is impossible. Hear me, mga kapatid. Kung may natanggap kang vision, at parang imposible sa kaya ng budget mo. Imposible sa kakayahan ng skills mo. Imposible sa sitwasyon nyo. Yang vision na yan ay totoong galing sa Diyos. Bakit? It's impossible for you. Kasi ang gusto ni Lord, pag mangyari yung vision na yan, tatayo ka sa stage at sasabihin nyo, Panginoon lang nakagawa nito lahat. This is a miracle. It was God all the way. I'm not rich. I don't have money in my pocket. I don't have political connection. It was the Lord. Yun ang gusto ng Diyos. Nasa Kanya ang spotlight when the vision is fulfilled. Pangalawa, paano malalaman ang vision mo galing sa Diyos? When it is God glorifying and not self-gratifying. Yung vision mo na gusto mo magkaroon ng magandang bahay, anong purpose mo? Para magyabang ka? Para makita mo, dato na kami. Kamu mga pobre gihapon. Kasi may vision ako sa Diyos. That's not vision. That's personal ambition. Ang true vision ay yung si Lord ang ma-exalt. Ito ang vision. Lord, bibigyan mo ako ng business
At pag pinagpala mo yung business ko, mag-sponsor ako ng mga Bible school students na gustong maging pastor. Lord, pag binigyan mo ako ng success sa career na ito, hallelujah, magpa-finance ako ng mga missionary na magpastor sa mga bukid, Panginoon. Yun ang vision na galing sa Diyos. Yung kingdom niya ang maluluwalhati, hindi ikaw. Kaya hindi ka binibigyan ni Lord ng vision kasi bida-bida ka. Gusto mo ikaw ang pogi, ikaw ang maganda, ikaw ilagay sa Facebook na char-char ka. Kala mo sino kang Kemerot, mga kapatid. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, gagamitin mo yung vision na yun para itulong sa gawain ng Panginoon. Pakinggan niyo to, lalo na sa inyong mga young people, hear me, huwag niyong gamitin si Jesus para maabot yung pangarap niyo. That's very wrong. Gamitin nyo ang pangarap nyo para mas lalo nyong maluwalhati si Jesus. Huwag mong gamitin si Jesus na means sa iyong goal. Dapat si Jesus ang goal. Gamitin mo yung pangarap mo para mag-glorify mo si Jesus at mas lalo kang mapalapit kay Jesus. Hallelujah. Galit na ako mga kapatid. Tingnan niyo, listen to me. But kailangan natin ng vision sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Paul, being confident of this very thing, that He which hath began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. Si Abraham, ang father of faith, mga kapatid. Pwede bang may example mo na kitang Abraham? Sana yung anak ni Pastor? Sana? Na-rapture na. Hallelujah. Grabe kasi siya mag-worship. Kinuha na yata siya ng Panginoon. Hallelujah. Ayan, palakpakan natin si Abraham. Ito si Abraham, mga kapatid. Watch! Binigyan ng Diyos si Abraham ng promise. Amen. Remember this. At ang promise ng Diyos ay imposible sa sitwasyon ni Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, I will make you the father of many nations. Tinignan ni Abraham, tiguwang naman ko eh. Dami ng barikos, mga kapatid. Tapos, amoy katinko, amoy epikaset, mga kapatid. Nanimaw, naghaplas. Tapos ngayon magiging ama ako ng maraming bayan. Sabi ni Abraham, sabagay, kahit ano naman edad ng lalaki, walang problema eh. Ang babae lang naman eh. Sus, pagtingin niya kay Sarah, mas matanda sa kanya, nakaganon. Sabi ni Abraham, Lord, okay ka lang. Magiging anak ako ng maraming bayan. Tinan mo naman asawa ko, Panginoon. Uugod-ugod. Bit-bit yung arinola niya. Ang tanda na. Anong sabi ng Diyos? Don't let your sight fool you. Huwag kang magbase sa nakikita ng iyong mata. At para hindi mag-base si Abraham sa nakikita niyang kanyang mata, binigyan siya ni Lord ng vision. Sabi ni Lord, halika dito, sama ka sa akin, bigyan kita ng lesson. Kita mo yung mga buhangin na yan? Ano yan? Dagana, uy. Dapat yung mas masaya. Dagana, uy. Sabi ng Diyos, ganyan karami ang magiging anak mo. Wow. Paano ang reaksyon? Wow. Kaya ka na ko na. Ano? Kaya ka na ko na. Ganyan talaga yun. Pag binigyan ka ni Lord ng vision, ang lagi mo may isip, kaya ko kaya yun? Magagawa ko kaya yun? Here's the truth, hindi mo kaya. Hindi mo magagawa. Pero sa tulong ng Panginoon, I can do all things
not by my strength, but through Christ who strengtheneth me. At di lang yan, Abraham, kahit matanda ka na, medyo deforestation na yung ano natin, buhok natin, naglalagas na. Tingnan mo yung stars. Kita mo yung mga stars? Ang ganda. Ang ganda. Kaya mo nga, bilangin mo yung stars. Hindi ko mabilang. Rami. Now watch. Nung sabi ni Abraham, di ko mabilang, anong sabi ng Panginoon? So shall thy seed be. And that day, Pastor, nung pinakita ni Lord yung vision kay Abraham, nag-iba na yung tingin ni Abraham kay Sarah. Kaya, baby, maganda ka na. Medyo babalikan natin ang init ng ating nakaraan kasi may promise ako galing sa Panginoon. And I believe every time na nanlulumo si Abraham kay Sarah na ang panghi-panghi. Si Abraham na ang tanda-tanda. Tuwing nanlulumo siya sa site niya, lumalabas siya at pumupunta sa mga buhangin. And then tingin ulit sa stars. Lagi niyang nire-remind yung sarili niya, the vision is greater than the sight. The vision is greater than the sight. Despite sa realities ng buhay, despite sa empty wallet, sa empty GCash, sa empty bank account, balikan mo yung vision na sinabi ni Lord sa'yo at sabihin mo, God, I believe you. Ikaw ang ulis. Ano yung tatlong sign pag ang vision galing sa Diyos? It is impossible. Pangalawa, it is God glorifying. Pangatlo, ito, it will persist against all odds. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam, gusto nyo malaman kung yung vision nyo galing sa Diyos? Daranas yan ng pagsubok, daranas yan ng pagbagyo, daranas yan ng criticism, daranas yan ng panlalait, daranas yan ng mockery. Pero pag yung vision na yan ay galing sa Diyos, malalagpasan yung bagyo, malalagpasan yung lindol, yung test of time, yung test of fire, malalagpasan yan. Dahil ang authenticity ng vision ay nakadepende pag ito ay tinetesting. Paano mo malaman pag totoo? I-testing. Sample ba? Sample. Kung talagang totoo. Parang yung Bisaya na nakapunta sa Manila, mga kapatid, di niya masabi sa nagtitinda ng barbecue, ano yung sample? Sabi niya, meron bang halimbawa? Halimbawa ang sabi niya, mga kapatid, huwag kang umalis, Abraham. Ikaw talaga. Watch. At nung binigyan siya ni Lord ng vision, all throughout sa buhay ni Abraham, the Bible says, and he walked by faith and not by sight. Ano yung main verse nyo? Sabi doon, he staggered not at the promise of God, but he was fully persuaded that that promise shall be able to perform. Lord, alam kong hindi ka sinungaling. Lord, alam kong wala imposible sa iyo. Kung anong prinamis mo, ito ay mangyayari. Kung anong prinamis ni Lord sa UPC, Buena Vista, mangyayari yan. At sasabihin ng ibang church, hindi nyo kaya yan, hindi kayo mayaman. Sabihin ng ibang church, hindi nyo kaya yan, posible yan. Ganito lang kayo, ganito lang kayo. Sabihin nyo lang, just watch. Hold my coffee. I serve a God of the impossible. And He gave me a vision. Thank you, Lolo Abraham. Balik ka na, Lolo Abraham. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. "2024 will be the year of vision for your life." Bibigyan ka ng Panginoon ng vision for the next year. Hallelujah! At i-guide ka ng Panginoon upang ma-fulfill mo yung purpose niya sa buhay mo. Now watch. Pag magbigay sa, by the way, pag magbigay si Lord sa iyo ng vision, ipapakita niya lang yung end, pero hindi niya sasabihin yung process. Nung binigyan ni Lord si Joseph ng vision, ang binigay lang ni Lord, yung mga kapatid mo luluhod sa iyo. Yung mga bituin sa langit lumuluhod sa iyo. Pero hindi sinabi ni Lord kay Joseph, by the way, mabubugbog ka, ikukulong ka, akusahan ka na rapist ka. Hindi sasabihin ni Lord. Hindi niya sasabihin yung process of vision. Dahil pag malaman mo na yun pala yung process, sasabihin nyo, wag na lang Lord, bahala na. Okay na to. Pero dahan-dahan, as you walk and trust the Lord, step by step, He will guide you. He will guide you. He will guide you. Oh, hallelujah. Nabilisan ko mga kapatid. Balikan natin yung servant. Intro lang lahat yun. Ito na talaga yung preaching ko. Sabi ng servant, OMG, 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 Elisha, anong gagawin natin? Mamatay na tayo. Oh my God. At nandun si Elisha, sabi ni Elisha, fear not. Relax ka lang dyan. Ayaw kabala ka. Huwag kang scared. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang scared. Itulak mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang scared. Huwag kang matakot dyan. Ang sabi ng servant, anong huwag kang scared? Okay ka lang, Elisha. Kita mo. Elisha, laki ng mata mo, di mo kita. Papatayin na tayo. Anong gagawin natin dito, Elisha? Letter A, tumakbo. Letter B, umiyak. Letter C, sumuko. Anong gagawin natin, Elisha? Letter D, none of the above. Elisha, anong nangyayari sa'yo? Man of God ka, pero hindi ka realistic sa nakikita mo. Kita mo, mamamatay na tayo. Baliw ka na ba, Elisha? Hear me. Pag may vision ka sa Diyos, magmumukha kang baliw sa mga walang vision. Pag may vision ka sa Diyos, magmumukha kang tanga sa walang vision. But just say, I live by faith and not by sight. Hallelujah, hallelujah. Sabi niya, baliw ka na, Elisha. Baliw na baliw na baliw. Sabi ni Elisha, hindi ako baliw. Hindi ako baliw to. Balik ka dito. Ikaw naman ulit yung servant. Sabi mo sa akin, baliw ka na, Elisha. Baliw ka na, Elisha. Ayusin mo yung acting mo. Ano ba? Talagang galit ka. Huwag ka nakasmile. Baliw na baliw. Hindi ganon. Baliw ka na, Elisha. Baliw ka na, Elisha. Sabi ni Elisha, halika dito. Hindi ako baliw. May nakikita lang ako na hindi mo nakikita. Amen. Hallelujah. If you just see what I see, baka nag-revival ka na. Kung nakikita mo lang ang nakikita ko, baka nag-praise break ka na. Kung nakikita mo lang ang nakikita ko, baka sumayaw ka na sa pagsamba. Nilalait tayo ng mga unbelievers.
ang ingay natin pumalakpak, ang ingay natin magpuri. Hindi lang nila nakikita yung nakikita natin. Pero kung nakikita lang nila yung nakikita natin, they will dance with joy like we're dancing now. Sabi ni Elisha, fear not. Kasi mas marami sila na kasama natin kaysa sa kaaway natin. Praise God. If God is with us, who can be against us? Kung nakikita mo lang yung nakikita ko, mas maraming blessing kaysa pagsubok. Amen. Mas maraming sunshine kaysa darkness. Amen. Mas maraming happiness kaysa sa loneliness. Amen. Hallelujah. You just need to open your eyes. Watch me. When you have a vision, pag may obstacle, ang tawag mo, opportunity. Pag sight ka lang, pag may obstacle, obstacle, wala na, di na kaya, ayoko na. Pero ang taong may vision, pwede natin magamit to. Actually, advantage nga sa atin to eh. Pag sight ka lang, pag may stumbling block, ayaw mo na. Pero pag may vision ka, you will use that stumbling block as a stepping stone. Watch. Hindi nataranta si Elisha sa sitwasyon niya. Mas nataranta pa si Elisha sa vision ng servant niya. Anong sabi ni Elisha? Lord, open his eyes that he may see. Hindi kailangan baguhin ni Lord yung situation mo. Ang kailangan baguhin ni Lord yung vision mo sa situation mo. Yun ang prayer ko sa UPC Buena Vista. Ang prayer ko ngayon, in Jesus' name, open the eyes ng mga kapatiran dito that they may see. Kung nakikita lang niya, grabe na yung revival. Kung nakikita niya lang, grabe na yung blessing. Kung nakikita niya lang, grabe yung breakthrough na parating sa church na to. Hallelujah! Watch. And he prayed, Lord, open his eyes that he may see. At nung binuksan yung kanyang mga mata, the Bible says, nakita ng servant chariots of angels, chariots of mas maraming chariots ang heaven kaysa sa chariots ng Syrians. Mas marami ang army ng heavens kaysa army ng Syrians. You just need to open your eyes. And I believe that moment, nakalma yung servant ni Elisha. At ang sabi ni Elisha, now, do you see what I see? At yung kaninang nagpapanik, na-relax na siya. Dahil ang daming chariots ang nakapalibot kay Elisha. Mas marami pa sa sundalo na kaharap nila. Yun ang ating prayer ngayon. Lord, open my eyes. Open my vision that I may see the miracles and the supernatural work.